Inay naman, bakit kayo nag-iigib niyan? Kagagaling niyo lang sa sakit eh. Hindi pa nga kayo tuluyang magaling. Ipaubayan niyo lang po kay Obet ang pag-iigib. Balak ko kasing magsaing na. Wala palang tubig. Hayaan mo na malit at timbalang naman to. Kahit na po, Nay. Ako na po ang bahala dyan at sa pagluluto. Magpahinga na lang po kayo. Sige na po. Nako, magaan lang naman ang trabaho ng pagluluto. Kaya ko na yan. Ginagawa mo naman akong imbalido eh. Naku, Nay, huwag pong matigas ang ulo. Sige na po, pumasok na kayo ng bahay. Ako na lang po ang magbubuhat nitong timba. Pakiramdam ko tuloy dito sa bahay, wala na akong silbi. Huwag niyo pong sabihin yan. Iniingatan lang po kita, Inay. Naaawa na kasi ko sa'yo eh. Halos ikaw nang umako ng trabaho dito sa bahay. Hindi mo na tuloy maasikaso ang sarili mo. Hindi naman po ako nagreklamo eh. Nasaan na nga po pala si Obet? Nagpaalam kanina na maghahanap daw sila ng gagamba ng mga kaibigan niya. Pinayagan ko na kasi wala namang pasok. Wag lang ka ako magpapaabot ng gabi sa labas. Inuuna pa talaga niya ang paghahanap ng gagamba kaysa mag-igib ng tubig. Hayaan mo na, maaasahan naman ang kapatid mo sa maraming bagay. Tsaka, hayaan natin ma-enjoy ng kapatid mo ang kabataan niya. Sa bagay nga po. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Inay. Mabait, masipag mag-aral, at maaasahan naman ang bunso kong kapatid na si Obet. Kaya lamang, may pagkaisip bata pa rin ito sa edad na 16. Hindi na inaasahan no ni Inay na magbubuntis pa siya kay Obet. Dahil nasa mahigit 40 na rin ang kanyang edad, naging mahirap na para sa kanya ang pagbubuntis. At pagkapanganak nga niya sa bunso kong kapatid, naging masasakitin na ang inay. Hanggang maospital nga siya. May 1 buwan nang nakakalipas. Diferensya sa buto ang resulta ng mga doktor na tumingin sa kanya. Marupok na raw ang buto niya sa may bandang balakang. Yun ang dahilan kung bakit nakakaranas ng pagkaparalisa ang inay. Sinabi pa ng doktor na kung ooperahan daw, baka hindi na rin kayanin ng inay dahil sa edad nito. 4 kaming magkakapatid. Ang panganay na si Kuya Abel ay may sarili ng pamilya at sa kabilang baryo piniling manirahan. Ang sumunod naman sa akin na si Kuya Nelson ay sa sityo din namin nakatira, kasama ang buntis nitong asawa. Bagamat nasa iisang lugar kami, malayo naman ang bahay nila. Ako, si Nanay at si Obet na lamang ang nakatira sa bahay namin. Ang ama namin ay malaon ng yumao. 3 taon pa lang noon ang bunso naming kapatid. Away sa inuman na naging sanhi na maaga niyang pagkasawi. Habang kumakain kami ng hapunan, inungkat ni Inay ang tungkol sa trabaho ko sa bayan. Kailan ka nga pala babalik sa bayan, Clara? Aba, mahigit 1 buwan ka nang nandito sa bahay ah. Tuluyan na po ako nagpaalam sa mag-asawang amo ko. Ano? Ako ba ang dahilan kung bakit ka umalis sa trabaho mo? Opo, Nay. Hindi naman po pwedeng wala kayong kasama dito sa bahay. Hindi naman po natin pwedeng asahan si Obet dahil nag-aaral pa. Hindi niya po kayo mababantayan. Hindi mo naman ako kailangan bantayan ng 24 oras eh. Nakakakilos pa naman ako. Ako po ang kausap ng doktor niyo, Nay. Sinabi nga po na hindi pwede na wala kayong kasama dito sa bahay. Inisip ko nga na ibenta na ang natitira nating lupa sa likod nitong bahay natin. Pangdagdag sa gastusin natin. Alam ko naman na hindi biro ang mga gamot na kailangan bilhin. Huwag niyo na pong isipin pa yon. Nakalimutan ko palang banggitin kanina. Galing po ako sa bahay ni na Kuya Abel. Napag-usapan na po namin kung anong magandang plano. Sabi ko po kasi na ako na lang ang mag-aalaga sa inyo. Plano ko po na magtayo ng sari-sari store dito sa atin. May naipon naman po ako sa pagkatrabaho ko sa mag-asawang Chinese. Si Kuya Nelson po ibinebenta yung alaga nilang baka. Magbibigay po siya ng kaunting puhunan. Ganon din po si Kuya Abel. Hindi ba kaya ibebenta ng Kuya Nelson mo ang alaga nilang baka para sa panganganak ng asawa niyang si Alice? Oho, Nay. Payag naman po si Ate Alice. Sobra-sobra naman daw po yung makukuha nilang pera kapag naibenta yung baka nila.
Ang babait talaga ng mga kapatid mo at mga napangasawa nila. Ang sabi nga, ang mabait na anak ay galing sa mga magulang. Pero ang mabait na asawa ay bigay ng Panginoon. Napangiti na lang ako sa sinabi ni nanay. Totoo naman kasi ang mga sinabi niya. Marami pa kami na pag-usapan habang kumakain kami. Kinumusta ko rin si Obet at kung kailan ang pasukan nila. Noon ko lang napuna na pumipiyok na siya tuwing nagsasalita. Konting panahon na lang ay magiging ganap na siyang binata. Nang mga sumunod na araw, naging abala ko sa pag-aasikaso sa aming sari-sari store. Dahil sa liblib at malayo kami sa bayan at halos 3 oras din ang biyahe, naging mabenta ang bigas, mga delata, noodles at itlog sa amin. 1 linggo pa lang kami nagtitinda ay lumakas na agad ang tindahan. Mabuti na lamang nagdagdag si Kuya Abel ng puhunan. Tuwing araw ng Sabado at walang pasok sa eskwelahan, nagpapasama ako kay Obet sa pamamalengke sa bayan. Minsan pa uwi kami. Napansin ko na ang bahay na dinadaanan namin ay may nakatira na. Isang ali kasi ang nakita kong nagwawali sa silong ng bahay. Pagdating sa amin, habang inaayos ko ang pinamili, tinanong ko si nanay. May nakatira na pala sa bahay dyan malapit sa kalsada? Oo, mag-ina daw ang nakatira sa bahay na yan, sabi ni Maring Nita. Nakita ko nga po yung ali na nagwawali sa silong ng bahay nila. Bumili nga kahapon yung anak niyang binata dito sa atin eh. Mukha namang mabait at mahiyain. Siyempre po, mahihiya pa yon kasi bagong salta pa lang dito sa lugar natin. Hindi nga nalalayo sa iyo ang edad eh. At saka mukhang foreigner ang itsura. Siguro tatay nun foreigner. Talaga po? Oo, makikilala mo rin yon. Lalo't ikaw naman lagi ang tumatao dito sa tindahan. Bakit kaya silang mag-ina lang ang nakatira sa bahay na yun? Wala rin akong makuhang impormasyon eh. Alam mo naman na hindi na ako masyadong naglalalabas ng bahay. Tsaka yun lang ang sabi ni Maring Nita. Si Aling Nita talaga. Magkukwento lang eh, kulang pa sa impormasyon. Aba, interesado ka talaga sa bago nating kapitbahay ah. Siyempre po, gusto ko lang din sila makilala. Yun lang naman po eh. Akala ko dahil sa sinabi kong mukhang foreigner. Nay naman? O bakit? Wala namang masama kung sakali na magkagustuhan kayo ah. Dalaga ka naman. Hindi ang kumerengkeng ang prioridad ko. Kaya tigilan niyo na ako sa panunukso sa akin. Nangingiti na lang ang inay habang nakatingin sa akin. Ako naman umiwas ng tingin. Baka kasi mapatawa ako bigla. Nang mga sumunod na araw, napansin kong naging tambayan ng harapan ng tindahan ko ng mga kadalagahan dito sa aming sityo. Tila ba meron silang inaabangan na bumili? Nagkahinala agad ako na baka ang bago naming kapitbayang hinihintay ng mga yon. Naiiling na lang ako. Nainabala ko na lang ang sarili ko sa paglilista ng mga kulang sa tindahan. Nang biglang may narinig akong impit na tilian. Nang sulyapan ko ang mga kadalagahan sa harap ng tindahan namin. Halos magkapilipit na ang mga ito sa kilig. Hindi nga nagtagal. Isang paboritong boses ang bumili. Isang lalaking matangkad at mistiso ang bumili ng 4 na itlog at kamatis. Bakit biglang tumaas ang itlog? Nung nakaraan 9 lang ang bili ko sa isa. Nung nakaraan pa yon, ngayon tumaas na ang itlog. Ang bilis naman. Parang natulog lang ako, biglang taas na. Kung nagrereklamo ka, sa iba ka nalang bumili. O di kaya sa bayan. Tiyak mura doon, ikaw nga lang mamamasahe. Hindi naman ako nagrereklamo, sinasabi ko lang. Ganoon na rin yon. Sige, salamat. Nakita ko pang umiti ang lalaki sa mga nakatambay na kadalagahan sa harap ng tindahan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapataas ng kilay. Iniisip ko kasi kung yun nga ang lalaking tinutukoy ni nanay. Pero tama nga siya. Mukhang foreigner ang itsura ng lalaki. Kaya marahil yun na nga ang bago naming kapitbahay. Ilang sandali pa, umalis na rin ang mga kadalagahan na nakatambay sa tapat ng tindahan namin. Ang pumalit naman ay mga manginginom sa aming lugar. 2 4 agad ang binili. Humingi din ng baso at pitsyal ng tubig.
Sa loob ng ilang linggo, malakas naman ang tindahan namin. Palibhasa nga kasi kami ang kumpleto na sa paninda. At iilan lang ang may tindahan sa amin. At malalayo din ang agwat. Hindi ko lang inaasahan. Ang isa sa mga nag-udyok sa akin noon na tuluyan nang umalis sa trabaho ay makikita ko pa. Hindi ako makapaniwalang madadatnan ko si Aurelio sa sala namin habang kausap si inay. Anong ginagawa mo dito, Aurelio? Oh, mabuti naman at dumating ka na, Clara. Kanina pa naghihintay si Aurelio dito. O paano? Maiwan ko muna kayo. Tinatanong kita kung anong ginagawa mo dito sa bahay namin. Ay, dinadalaw ka. Pagbalik ko kasi ng probinsya, nabalitaan ko sa dati mong amo na umalis ka ng araw at umuwi ka raw dito sa inyo. Kailangan kasi ako ng nanay ko. Nabanggit nga ng mag-asawang Inchik ang dahilan mo. Kumusta ka na? Ayos lang. Kanina ka pa ba? Ay, may dala nga pala akong pasalubong para sa'yo. Aurelio, kasi may gagawin pa kasi ako ngayon. Ganun ba? Sige, uuwi na ako. Kanina pa naman ako rito eh. Gusto lang kasi kitang makita. Ay, di ba nag-usap na tayo dati? Akala ko naliwanagan ka na sa desisyon ko. Clara, sana maunawaan mo rin ako. Hindi ganun kadali yung pinapagawa mo. Mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Sarili mo lang ang pinapahirapan mo eh. Marami pa namang ibang babae dyan. Sila na lang ang ligawan mo, wag na ako. Pero ikaw lang ang gusto ko, Clara. Hindi ang ibang babae. Huwag mo sana akong ipagtulakan sa kanila. Hindi ka ba napapagod sa kasasuyo mo sa akin? Wala kang maaasahan sa akin. Hindi ang pakikipagnobyo ang prioridad ko ngayon. Handa naman ako maghintay eh. Mapapagod ka lang sa paghihintay mo sa akin. Sa huli, wala ka rin mapapala. Ikaw nga ang dahilan ko bakit ako umalis sa trabaho. Tapos ngayon, dito mo naman ako kukulitin sa bahay namin. Clara, sana naman. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Hindi itong huli natin pagkikita, Clara. Hindi ako ganun kadaling sumuko. Alam mo ba, imbis na maawa ako sa'yo, nag-uumpisa na akong mainis sa'yo dahil sa pangungulit mo. Dahil nagmamahal lang ako at paulit-ulit ako manunuyo sa'yo. Hindi rin ako mapapagod na ipagtabuyan ka ng paulit-ulit hanggang magsawa ka. Clara, lagi kong pinagdarasal na sana magising ka isang araw na mahal mo na ako. Hindi yan mangyayari, kaya umalis ka na. Sa totoo lang, inaabala mo na ako. Laylay ang balikat na pumanaog sa bahay namin si Aurelio. Naiiling na sinundan ko na lamang siya ng tingin. Nang wala na si Aurelio, tsaka naman lumabas mula sa kusina ang inay. Kibit balikat lang ang itinugon ko sa nagtatanong niyang tingin sa akin. Gaya ng inaasahan ko, paulit-ulit na pumupunta si Aurelio sa bahay namin. Ilang beses ko rin siyang pinagtatabuyan. Hanggang dumating ang araw na hindi ko na siya hinaharap. Tanging si inay na lang ang humaharap sa kanya at nagdadahilan na wala ako. Hindi ka ba naaawa sa manliligaw mo, Clara? Naaawa naman po noong una. Pero katagalan nakakainis na. Ang kulit kasi. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon na kilalanin siya? Malay mo, kalaunan magustuhan mo rin siya. Malabo po yon, Nay. Sa loob ng 1 taong panliligaw niya sa akin, wala akong makapangnikatiting na pagkagusto sa kanya. Mukha naman siyang mabait. Ano kaya ang dahilan bakit hindi mo siya magustuhan? Hindi ko rin po alam, Nay. Basta, mabigat po ang loob ko sa kanya, kahit wala naman siyang ginagawang masama. Siguro hindi mo lang talaga siya gusto. May ganun kasi eh. Tsaka po, hindi ko nakikita ang sarili ko sa pag-aasawa. Hindi ko po yun prioridad. Ha? Wala ka bang balak mag-asawa? Meron naman po, pero hindi pa sa ngayon. Aba, 25 ka na nga, Clara. Dapat ka may nobyo ka na ngayon. Makakapaghintay naman po yan. Hindi ko kailangang magmadali. Anong hindi mo kailangan magmadali? Sa edad mong yan, may ikukonsidera na ganyang edad may asawa na.
Bakit naman po sina kuya 30 na mga nakapag-asawa? Lalaki naman sila. Ikaw babae. Baka mamaya kapag umabot ka na sa edad na 30, mahirapan ka na mabuntis. Kapag nag-asawa po ako, paano kayo ni Obet? Huwag mo kaming intindihin ng kapatid mo. Ang isipin mo ang sarili mong kaligayahan. Kayo po ang kaligayahan ko. Ang alagaan kayo. Alam ko naman yon. Pero hindi habang buhay nandito ako. Ang kapatid mo balang araw ay magkakaroon din ng sarili niyang pamilya. Paano ka? Huwag niyo po munang isipin yon. Matagal pa po yon. Kung ayaw mo kay Aurelio, dapat maghanap ka pa rin ng magiging nobyo mo. Nay naman, parang desperada na ako niyan ah. Alam mo ba yung bago nating kapitbahay dyan? Binata pa pala talaga. Malay mo magkagustuhan kayo. Malalahian na tayo ng lahing foreigner. Sigurado po ba kayong foreigner ang tatay nun? Baka anak na engkanto kaya ganun ang itsura niya. Di ba's lalong maganda? Makakarating tayo sa mundo ng mga engkanto. Balita ko sobrang ganda daw sa lugar nila eh. Kayo talaga nahay kung ano-anong mga sinasabi. Gusto ko lang namang gumaan ang usapan natin. Lagi kasing nakakunot ang noo mo eh. Para bang pasan mo lagi ang mundo. Ganito lang naman po ako dahil kay Aurelio eh. Sobrang kulit niya kasi. Hayaan mo na. Magsasawa din yun sa kakasuyo sa'yo. Sana nga po, Nay. Baka dahil sa kanya mamuti agad ang buhok ko sa ulo. Tumawa na lang ang inay sa huli kong sinabi. Nakitawa na rin ako kahit sa kaloob-looban ng puso ko ay naroon pa rin ang pag-aalala. Nang mga nagdaang araw ay laging umuulan. Dahil hindi pa sementado ang kalsada papuntang bayan, pahirapan ang biyahe. Bihira din ang may tricycle sa aming sityo. Madalas ang bumabiyahe ay mga habal-habal. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang sabihin ni nanay na kinausap niya ang bago naming kapitbahay para arkilahin ang tricycle nito. Yun na ang simula ng paglalapit namin ni Ronnie. Habang tumatagal, marami akong natutuklasan sa kanyang magagandang katangian. Napapadala siya ata ang pagtambay ni Ronnie dito ah. Gusto lang po niyang makipagkwentuhan. Nanliligaw na ba siya sa'yo? Nay naman, magkaibigan lang po kami ni Ronnie. Ibig sabihin hindi pa siya nagtatapat sa'yo? Kung kaibigan lang po ang turing niya sa akin, hindi po talagahin magtatapat. Sayang naman. Siya pa naman ang natitipuhan kung maging manugang kung sakali. Baka po may nobyo siyang inaiwan sa lugar na inalisan nila. Baka nga. Pero ikaw ba? May pagtingin ka na ba kay Ronnie? Sabi ko nga po sa inyo, kayo ang prioridad ko at hindi ang pakikipagnobyo. Ang layo naman ng sagot mo. Tama naman po ang sagot eh. Maiba nga pala ako. Kanina pala habang nasa bayan ka dumating dito si Aurelio. Na naman, ang kulit talaga ng isang yun. Akala ko naman tumigil na siya. Tingin ko may sakit. Kasi ang payat niya nung pumunta rito. Hindi ko na po problema yon. Hindi naman ako doktor para gamutin siya. Sa susunod kausapin mo ulit baka makinig na sa'yo. Naku, para saan pa? Baka mamaya sa tindi ng kalungkutan niya, makagawa siya ng hindi tama. Hindi ko na po yun problema. Matanda na naman siya. Kung magpapadala siya sa nararamdaman niya, di bahala na siya. Parang hindi na lang inis ang nararamdaman mo sa kanya. Parang matinding galit na. Sobra na po kasi siya. Parang sa kanya ako masisiraan ng bait eh. Aba, wag naman. Kaya pakiusap po, huwag niyo lang din harapin kapag pumunta dito ulit. Pagtabuyan ninyo. Ang sama naman ng ganon. Kahit mahirap tayo, hindi naman tayo mga bastos. Pwes ako, kapag nakaharap ko siya, pasensya siya talaga. Ipagtatabuyan ko siya. Bastos na akong bastos. O sige, ako na lang ang haharap sa kanya sa susunod. Mukhang ubos na ang pasensya mo Ubus na po talaga. Kung bakit kasi nalaman pa niya kung saan ako nakatire. Porsigido nga sa panliligaw. Talagang gagawa yun ng paraan.
Bakit ba may mga taong ganon? Minsan parang nakakatakot na rin. Kinabukasan nga ng hapon, naging bisita ko si Aurelio. Nagkataon kasing nasa labas ako ng bahay, kaya wala akong pagpipilian kundi ang harapin siya. Sa pagkakataong yun, hindi ko na maitago ang pagkairita ko. Hindi ko rin kinuha ang pasalubong na dala niya. Ipinatong na lang niya yun sa katabing upuan. Wala pa rin akong imek kahit nung bumati siya sa akin. Pinaramdam ko talaga sa kanya ang disgusto ko sa pagdalaw niya sa akin. Wala na akong pakialam kung nagiging bastos na ako sa paningin niya. Naisip ko kasi na baka yun lang ang kailangan para tuluyan na niya akong layuan. Mukhang hindi maganda ang araw mo ngayon ha. Ay, ang totoo niyan, sirang-sira talaga ang araw ko kapag dumadalaw ka. Bakit naman? Nagtanong pa talaga. Alam mo bang nalulungkot at nasasaktan ako tuwing ganyan mo ako pinapakihirapan? Ang kulit mo naman kasi. Hindi ka makaintindi. Libong beses ko na nga sinabi sa'yo na wala kang aasahan sa akin. Pero lagi ka pa rin pumupunta dito. Ano bang dapat kong gawin para mahalin mo rin ako, Clara? Wala kang dapat gawin. Kasi kahit anong pagpupumilit mo, hindi kita magugustuhan. Hindi ako naniniwala. Alam ko may pagtingin ka rin sa akin. Baka naguguluhan ka lang dahil kailangan ka pa ng pamilya mo. Handa naman ako maghintay eh. Kung gusto mo, tutulungan pa kita sa gastusin sa pamilya mo eh. Talaga bang sarado na yung utak mo sa mga paliwanag ko, ha? Wala kang aasahan sa akin, hindi kita gusto. Magtapat ka nga sa akin. May iba ka na bang nagugustuhan? Yung tricycle driver na yun ba ang pinagmamalaki mo, ha? Minamatsagan mo ba ang bawat kilos ko, ha? Sigutin mo tinatanong ko sa'yo! Ang kapal naman ng mukha mo na pagtaasan ako ng boses sa mismong pamamahay namin. Patawarin mo ako, Clara. Nadala lang ako sa sobrang selos ko sa lalaking yun eh. Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako magustuhan? Ang mabuti pa, umalis ka na at huwag nang babalik kahit kailan. Ayaw na kita makita pa. Maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong ipagtabo yan. Tanggapin mo na lang na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Hindi ko kaya, Clara. Mula nung una kitang makita, ikaw nang idinambana ko sa puso ko. Kahit sambahin mo pa ako, hindi kita magagawang mahalin. Luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Ano ba? Tumayo ka nga! Huwag mo na maibaba ng gusto ang pagkatao mo. Mahal na mahal kita, Clara. Mamamatay ako kapag tuloy na kitang hindi makita. Mabuti pa nga! Para na kasi tayong siramplaka nito eh. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi nakaligtas sa aking paningin ang pagguhit ng galit sa mga mata ni Aurelio. Kahit papano, nakonsensya ako sa mga pinagsasabi ko sa kanya. Hanggang tumayo at naglakad siya palabas ng bahay namin. Piping dasal ko na sana'y wag na siyang babalik pa. Napapahinga na lang ako ng malalim na dinampot ang pasalubong niya. Isinama ko yun sa mga dati niya nang ibinigay sa akin na hindi ko man lang pinagkaabalahan na buksan. Nung araw na yun ako lang mag-isa sa bahay namin. Nasa eskwelahan kasi ang kapatid ko at si nanay naman ay dumalaw sa bahay ng kuya ko. Dumadaing na kasi ng pananakitan siya ng hipag ko. Baka anumang sandali ay manganak na siya. Habang nasa labas ako ng tindahan at nagwawalis. Pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin. Nagkataon pa naman na kanina pa walang bumibili. Pumasok na lang ako sa loob ng tindahan at tiniyak na nakalakang pinto. Ilang sandali lang dumating naman si Ronnie. Ipinarada niya ang tricycle sa gilid ng daan at saka lumapit. Doon lang nawala ang kaba ko sa dibdib. Bumili muna siya ng isang bote ng soft drink at isang balot ng tinapay. Wala yatang tambay ngayon dito ah. Oo nga eh. Kanina pa rin walang bumibili sa tindahan. Ikaw pala ang kauna-unahang bumili ngayong araw. Oras pa kasi ng pamamahinga ng mga tao. Baka maya-maya dalag sana ang bibili sa'yo. Ay, sana nga. Ilang araw ko na kasi napapansin na matumal ang benta. Ganun talaga ang tindahan eh.
Hindi sa lahat ng oras malakas. Ang nanay mo pala. Nasa bahay ng kapatid ko. Dumadaing na kasi sa pananakit ng tiyan ng hipag ko. Clara? May gagawin ka ba sa linggo? Wala naman, bakit? Ay, kasi yayayain sana kita mamasyal sa bayan. Pwede naman, anong oras ba? Bago man ang halian, susundin kita rito. Oo, sige. Payag naman, Chuck, si nanay. Si Obet na lang ang patatauhin ko dito sa tindahan. Inabahan ako ng konti. Akala ko tatanggi ka eh. Matagal-tagal rin naman nung huling pamamasyal ko. Wala naman masama siguro. Alam mo, akala ko nung una, masungit ka. Hindi naman pala. May katotohanan din yan. Kaya siguro ilag sa akin ng ibang tao dito sa atin. Siguro may dahilan kung bakit minsan masungit ka. Katulad ko, minsan napagkakamalan ako mayabang kahit hindi naman. Minsan kasi ibang tono ng pananalita ko eh. Pero natural na kasi sa akin yun eh. May itatanong ako sa'yo. Sana huwag mo masamain. Nasaan na pala ang tatay mo? Sa ilang beses kasi nating pagkukwentuhan eh, hindi mo pa siya nababanggit. Puro kasi nanay mo lang ang ikinukwento mo. Hindi ko naman kasi siya kilala eh. Ipinagbubuntis pala ako ni inay, umuwi na siya sa bansa nila. Mula nga nun, wala na kaming balita. Foreigner pala ang tatay mo, kaya ganyan ang itsura mo. Alam mo ba dati, ikinakahiya ko ang itsura ko. Kung tingnan kasi ako ng ibang tao, para akong naiiba sa lahat. Maliban pa ron, yung panunukso ng mga kalaro ko ng bata ako, dahil wala nga akong tatay. Ngayon, halos magkandara pa na sa'yo mga kababaihan dito. Di naman. Anong hindi? Kulang na nga lang eh, magkandara pa sila pagdating mo. Selos ka naman. Uy, hindi ha. Biro lang. Matagal rin kami nagkwentuhan ni Ronnie. Hanggang dumating na ang kapatid ko. Nagpaalam na rin siya sa akin dahil magsisibak pa siya ng panggatong na inutos ng nanay niya. Inutusan ko naman si Obet na puntahan ng inay sa bahay ni na Kuya Nelson. Nang mapag-isa na naman ako, naharon na naman ang pakiramdam na tila may nagmamatsyag sa akin. Binaliwala ko na lang ang ganong pakiramdam. Madilim na sa labas nang makauwi si na inay at Obet. Napansin ko agad ang pagkabalisa sa anyo nila. May nangyari po ba kina kuya? Wala, iha. Iniwan ko silang naroon ng kumadron ng Siguada. Bakit pa parang balisa kayo? Hindi ko alam kung paano to sasabihin eh. Ano po ba yon? Kasi kanina nakasalubong namin si Aurelio. Kinausap niya ako. Umiiyak siya sa akin na nagmamakaawa na wag ka daw magalit sa kanya. Naku, Nay. Sa susunod po huwag niyo lang siyang pansinin kapag nakita ninyo. Iwasan niyo na agad kapag nakita niyo papalapit pa lang. Gag-away ba kayong dalawa? Napuno na po kasi ako sa kanya eh. Dapat mahinahon mo pa rin siyang kinausap. Ilang beses ko na po kasing kinausap ng mahinahon, kaya diniretso ko na siya. Para kasi may napansin ako sa kanyang kakaiba. Baka mamaya may gawin siya sa'yo na hindi maganda. Alam mo ba kung taga saan siya? Sa pagkakaalam ko po, dayo lang siya sa lugar natin. Taga malayong probinsya po siya. Sana lang matauhan na siya. Marami pa namang babae riyan. Hindi ko tuloy maiwasan na matakot para sa'yo. Yun din ang hinihiling ko para tigilan na ako ni Aurelio. Hindi ko na rin kasi maiwasan na kabahan na baka pinagmamasdan niya ang bawat kilos ko. Katulad kanina nung hindi pa dumarating si Ronnie. Pakiramdam ko talaga may mga matang nakatingin sa akin. At nung mag-isa na ulit ako kanina, natuloy naman ang lakad namin ni Ronnie ng araw ng linggo. Kumain kami sa labas at namasyal. Nasira lamang ang masaya naming sandali nang mamataan ko si Aurelio sa di kalayuan. Matalim ang pagkakatitig sa amin. Puno yun ng galit at selos. Bigla akong pinanlamigan ng buong katawan. At wala sa sariling napahawak na lang sa braso ni Ronnie. Ayos ka lang ba? Okay lang. Ang lamig kasi ng kamay mo at umumutla ka pa. Maupo ka muna. Hindi kaya dahil sa kinain natin? Hindi yon. Ang mabuti pa umuwi nilang tayo. Hapon na rin naman. Mahirap na kung gagabihin tayo sa daan. Alam mo namang wala pang pose ng ilaw sa papasok sa atin. O sige,
Dito mo na ako hintayin ha. Kukunin ko lang yung tricycle sa pinagparadahan ko. Bilisan mo lang ha. Oo, basta huwag kang alis dito. Tumango na lang ako nang hindi tumitingin kay Ronnie. Nakatutok kasi ang mga mata ko kung saan ko nakitang nakatayo si Aurelio kanina. Nagpapaling-paling ako ng tingin. Ngunit hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko ng mga oras na yon. Lalo't wala nang ganong tao sa paligid at hindi pa rin bumabalik si Ronnie. Sa biglang pagharap ko kung saan nagtungo si Ronnie, balak ko na sana siyang puntahan. Nang bigla akong bumangga sa isang katawan. Pagtingala ko, mukha ni Aurelio ang bumungad sa akin. Bigla akong napaatras pero mabilis niyang nahawakan ng kamay ko. Nagpupumiglas ako habang sumisigaw. Pero pagtingin ko sa paligid, ni isang tao wala akong makita. Bitiwan mo ako! Ano ba, Ronnie? Tulungan mo ako! Kahit pa ulit-ulit mo siyang tawagin, hindi siya darating para tulungan ka. Hayop ka! Ano ginawa mo kay Ronnie? Wala na siya. Kaya sumama ka na sa akin. Ilalayo kita rito. Magsasama tayo habang buhay. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ako sasama sa'yo! Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Bitiwan mo sabi ang kamay ko! Huwag mo akong hilahin sabi! Tumahimik ka kung ayaw mo maubos ang pasensya ko sa'yo. Masyado kang pakipot. Ang dami ko nang ginawa para magustuhan mo ko. Pero dun sa tisoy ka pa rin sumama. Ilang beses ko ba kasing sasabihin sa'yo na tigilan mo na ako? Kahit kailan, hindi kita magugustuhan! Lalo na ngayon! Di na mahalaga kung magustuhan mo ko o hindi. Wala na akong pakialam. Para mo ng awa! Hayaan mo na akong umuwi! Marunong ka rin pala magmakaawa eh. Pwes, gaya mo. Hindi rin ako maaawa sa'yo. Hayop ka! Kaya pala hindi kita magustuhan kasi sa itinatago mong ugali! Naging ganito lang naman ako dahil sa'yo eh. Parang awa mo na, Aurelio! Hayaan mo na ako! Dama ko na ang sakit sa braso ko. Hindi rin ako makapaniwalang wala man lang nakarinig sa sigaw ko. Napansin ko ring palayo na kami ng palayo sa lugar na yon. Pilit pa rin ako nagpupumigla sa pagkakahawak niya. Pero lalo namang humihigpit ang hawak niya sa kamay ko. Muli ako sumigaw ng malakas. Pero tumatawa lang siya na parang baliw. Parang gusto ko nang mawalan ng pag-asa. Nang mula sa kung saan ay sumulpot si Ronnie. Isang bigwas ang pinakawalan niya kay Aurelio. Na siyang dahilan para mabitiwan niya ang kamay ko. Nang bumalandra siya sa lupa, kinubabawan naman siya ni Ronnie. At sunod-sunod na suntok ang pinakawalan sa kanya. Napatutop na lang ako sa sariling bibig habang pinanunood ang pangbubuno ng dalawa. Agad namang nakabawi si Aurelio. Gumaganti naman siya ngayon ng suntok kay Ronnie. Pero sa tagisan nila ng lakas, si Ronnie pa rin ang nagwagi. Paika-ikang lumayo si Aurelio. Akmang hahabulin siya ni Ronnie nang pinigilan ko na siya. Pabayaan mo na siya. Pasensya ka na kung natagalan ako ha. May bigla kasing pumalo sa ulo ko kanina eh. Kaya sandali akong nawalan ng ulirat. Chuck, siya rin ang may gawa noon sa'yo. Ayos ka lang ba talaga? Hindi ka ba niya sinaktan? Hindi naman. Natakot lang talaga ako. Ngayon ko lang naalala. Siya rin yung lalaki nakikita ko nakatayo sa malayo at nakatingin sa bahay niyo. Madalas ko kasi siyang madaanan na nasa kabilang daan. Akala ko taga-sityo lang siya. Kaya hindi ko na binigyan ng pansin. Kung ganoon, tama talaga ako sa pantahan na mayroon lihim na nagmamasid sa akin. Sino bang lalaking yun? Isang makulit naman ng ligaw. Kaya pala, mabuti pa umuwi na tayo. Habang nasa daan wala kaming imik pareho ni Ronnie. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya ng mga oras na yon.
Ako naman, takot na takot pa rin sa nangyari. Hindi ko akalain na magagawa ni Aurelio ang ganong bagay. Pagdating sa amin, hinintay muna akong makapasok ni Ronnie sa loob ng bahay bago niya pinaandar ang tricycle niya. Nakangiti naman na sinalubong ako ni Inay. Pagkakita ko sa kanya, hindi ko na napigilan na mapaiyak. Sa putol-putol na salita ay kinuwento ko ang nangyari. Diyos ko, nagawa yun ni Aurelio. Sabi na nga ba may kakaiba sa kanya nung makita namin siya eh. Opo, Nay. Mabuti na lang dumating po si Ronnie. Kahit siya sinaktan ni Aurelio, buti na lang hindi siya napuruhan. Dapat pumunta kayo sa pulis para maipablatter siya. Hindi na po. Siguro madadala na yun. Mag-iingat na lang po ako sa susunod. Pero dapat inireport nyo pa rin. Sa sobra din po kasing takot kanina, hindi ko na rin po talaga naalala pa. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Ligtas ka na dito sa bahay, kami ang bahala sa iyo. Sinunod ko si Inay na magpahinga na lang muna. Nang gabing yun laman ng isip ko ang mga nangyari. Paulit-ulit yun bumabalik sa utak ko. Hanggang madala ko na nga sa panaginip. Nagising ako ng alanganing oras na umiiyak at takot na takot. Kinabukasan tanghali na ako nagising. Nakapasok na ng eskwelahan si Obet at nasa may tindahan naman si Inay. Gising ka na pala. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang po, Nay. Wala pa po akong gana. Siya nga pala. Nandito kanina si Ronnie, kinukumusta ka? Sabi ko nga tulog ka pa. Napanaginipan ko po kasi nangyari sa amin. Kaya ba tinanghali ka ng gising? Opo, pero okay na po ako ngayon. Makakalimutan ko rin ang nangyari. Hayop talagang lalaking yon. Ang laking perwisyong ginawa niya sa'yo. Kapag bumalik siya rito, makikita niya ang gagawin ko sa kanya. Hindi na po yun babalik dito. Kapal na lang na mukha niya kung may tapang pa siya magpakita dito. Sinabi mo pa, baka kuyugin pa siya ng mga taga rito. Hanggang nung tanghalian, wala pa rin akong ganang kumain. Matamlay rin ang pakiramdam ko. Nung makaramdam ako ng antok, sa sala na lang ako nahiga. Nagising ako na magaan na ang pakiramdam ko. Akma na sana akong pupunta sa kusina nang marinig ko ang galit na boses ng nanay ko sa labas ng bahay. Napakunot naman ang noo ko habang humahakbang palapit sa may bintana. Nakita ko si nanay na galit habang hawak ang itak ng yumao kong ama. Iniuumang niya yun sa dalawang tao. Nasa harapan niya si Aurelio at isang may edad ng babae. Narinig ko ang nakikiusap na tono ng may edad ng babae. Ngunit hindi siya pinatatapos ni nanay magsalita. Galit na nagwika ang inay na umalis na lamang sila. Kung ayaw niyo matikman ang galit ko, umalis na kayo! Aling Tinay, hayaan niyo naman po ako makapagpaliwanag. Nagawa ko lang naman po yun dahil mahal na mahal ko si Clara. Hindi pagmamahal ang tawag doon! Masyado kang makasarili! Hayaan niyo naman po ako makausap si Clara. Kahit sandali lang, nakikiusap po ako. Sinabi ng... Inay, mabuti pang pumasok na kayo dito sa loob. Baka kumapano pa kayo. Clara? Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Ang kapal naman ng mukha mo para pumunta dito sa amin. Clara, hayaan mo naman sana ako makapagpaliwanag. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Katunayan, kasama kong inay ko. Handa kong panagutan ang ginawa ko. Talaga? Handa ka magpakulong dahil sa ginawa mo? Clara naman, hindi yun ang ibig kong mangyari. Pwes, yun ang gusto kong mangyari sa'yo. Wala nang iba! Kung kinakailangan, luluhod ako sa harapan mo, mapatawad mo lang ako. Kahit ilang oras ka pa dyan lumuhod, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Umalis ka na! Bakit ba hirap kang mahalin ako? Hindi ko alam. Basta kahit ano pang gawin mo, hindi kita mamahalin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa makasama ka. Ganun ba talaga katigas ang puso mo sa akin? Baka pagsisiyan mo ang paulit-ulit ang ginagawa mo sa akin. Tinatakot mo na naman ba ako? Sinasabi ko lang ang mangyayari kung sakali. Umalis ka na nga! Sinama mo pa talaga ang nanay mo. Akala mo naman maaawa ako sa'yo. Lahat ginawa ko na para sa'yo.
Pero hindi mo pa rin ako magawang mahalin. Tandaan mo ang araw na ito, Clara. Ang paulit-ulit na pagdurog mo sa puso ko. Mararanasan mo rin to balang araw. Hindi ko alam pero bigla akong kinilabutan sa mga katagang binitiwan ni Aurelio. Kahit nung wala na sila ng kanyang ina, nakatayo pa rin ang mga balahibo ko sa katawan. Bahagya pa ako napapitlag nang hawakan ako ni inay sa braso. Napakalamig kasi nun. Niyaya na niya akong pumasok sa bahay namin. Nung gabing yun maaga kami nagsara ng tindahan. Siguro pareho kami ng nararamdaman ni inay. Sa hapunan naman, halos hindi ko malunok ang kinakain ko. Matindi pa rin kasi ang kaba sa dibdib ko. Kahit nung gabing nakahiga na ako, mukha pa rin ni Aurelio ang nakikita ko. Isang linggo pagkatapos ng pangyayaring yun, wala na kami naging balita kay Aurelio. Kahit papano nakahinga na ako ng maluwag. Baka pinagsabihan ng nanay niya. Sana nga po makinig siya. Alam mo kahit yung nanay niya, hindi ko gusto ang aura. Ewan ko ba, ang hirap ipaliwanag. Hindi ko po masyadong maalala mukha nung nanay niya. Sa kanya lang kasi ako nakatuon ng atensyon nun eh. Grabe din makatingin nung nanay sa'yo. Parang lalamunin ka ng buo. Lalo na nang pinagsasabihan mo si Aurelio. Huwag na nga po natin silang pag-usapan. Ang importante po hindi na sila manggugulo sa atin. O sige, siya nga pala nak. Dadalawin ko lang ang kuya at hipag mo ha. Mamayang hapon din uuwi rin ako. Sige po, Nay. Pero wag po kayong gagawa doon. Tsaka po yung gamot ninyo, dalhin nyo. Parang ikaw lang din ang kuya mo. Ayaw akong pakilusin kapag nandun ako. Tama lang naman po yun. Mahirap na, baka ma-ospital ulit kayo. Kahit maagang kinuhang tatay nyo, napakaswerte ko naman sa inyong mga anak ko. Nung umalis si nanay, naiwan naman ako mag-isa sa bahay. Wala rin ganong bumibili sa tindahan. Kaya inabala ko na lang ang sarili ko sa paglilinis ng bahay. Noon lang din kasi ko nagkaroon ng oras. Habang nagpupunas ako ng eskaparate, napansin ko ang mga regalo at pasalubong sa akin ni Aurelio na hindi man lang nagalaw. Inilagay ko na lang lahat yun sa sako. Kapag may pagkakataon, ako mismo ang susunog nun. Nung hapon dumating naman si Ronnie galing sa pamamasada. Hindi na ba ulit nagpunta rito yung manliligaw mo? Nabanggit kasi sa akin ni Obet na pinuntahan ka raw dito. Hindi na. Baka natauhan na rin. Pasensya ka na nga pala ha, kung hindi kita masyado napupuntahan dito. Sinasamantala ko lang na malakas ang biyahe ko ngayon. Hinuhulugan ko pa kasi itong tricycle ko eh. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Wala yata yung mga customer mo na manginginom. Di ba ganitong oras nandito na sila? Ay, sa totoo lang, kahit sila, hindi na rin bumibili rito sa tindahan namin. Mas lalong tumumal ang benta namin. Hindi ko alam bakit. Ganun naman talaga ang mga tindahan eh. Huwag ka mawala ng pag-asa. Mali mo sa mga susunod na araw lumakas na ulit. Sana nga. Dito ko kasi kinukuha ang pambili ko ng gamot ni inay. Tsaka yung gatas para sa buto niya. Medyo may kamahalan din kasi. Kung may maitutulong ako, huwag kang mahihiya magsabi ha. Naku, gusto ko lang maglabas ng saloobin. Wala akong ibig sabihin. Natural lang sa magkaibigan na nagdadamayan. Huwag kang mag-alala. Wala akong iniisip na anumang masama sa sinabi mo. Meron pa naman ako mga kapatid. Kapag nagipit ako pwede akong lumapit sa kanila. Wala na naman yata yung nanay mo. Nandun sa bahay ng kapatid ko. Pauwi na rin yon. Sabi ko kasi huwag magpapagabi Clara, alam ko na hindi naging magandang unang paglabas natin. Pero sana hindi ka madala. Yayayain sana ulit kita sa araw ng linggo kung okay lang sa'yo. Oo naman. Tsaka kalimutan mo na nangyari ng araw na yon. Pilit ko na rin kasing kinakalimutan. Oo, hindi ko na rin babanggitin ulit. Naulit pa ng ilang beses ang paglabas-labas namin ni Ronnie. Hanggang regular na ang pamamasyal namin. Dumating na rin ang araw na nagtapat na siya sa akin. Yun ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Agad ko na rin siyang sinagot ng araw na yun. Naging magaan ang buhay ko dahil lagi akong masaya.
Hindi ko na rin masyadong iniinda ang mahinang benta ng tindahan namin. Akala ko, wala nang puputol sa kaligayahan na nararamdaman ko. Hanggang isang araw, pagising ko nung umagang yun, may napulot akong manika. Hindi ko alam kung sadya ba yung iniwan sa tapat ng pinto namin. Maganda ang manika kaya naman itinabi ko yun. Dahil malimit na ako lang ang naiiwan sa bahay. Madalas kasi nasa bahay ng kapatid ko si nanay. Si Obet naman maghapon sa eskwelahan. May mga pagkakataon na basta na lang ako nakakaramdam ng pangingilabot. Sa gabi naman, wala naman akong iniisip na problema. Pero malimit balisa ako at hindi makatulog. Madalas tuloy mainit ang ulo ko pagising. Bakit ba ang sungit mo sa kapatid mo? Parang nagtatanong lang eh. Paano kasi? Puro na lang siya pagkakagastusan. Malay ko kung para talaga sa project niya yung hinihingi niyang pera. Kaya nga nagtatanong muna siya kung may extra ka dyang pera. At isa pa talaga namang sa project niya yung gagamitin. Huwag na siya mag-project, wala akong pera dito. Teka nga lang, Clara. Bakit ba napapansin ko eh? Laging mainit ang ulo mo nitong nakaraang araw. Nag-away ba kayo ni Ronnie? Hindi ho. May problema ka ba na hindi sinasabi sa akin? Wala po akong problema. Sigurado ka ba? Oo nga, bakit ba ang kulit ninyo? Clara, bakit ganyan kang sumagot? Baka nakakalimutan mo nanay mo ko. Ay, ano ngayon? Kesyo ba, nanay ko kayo? Wala na akong karapatang sumagot? Huwag niyo rin po sanang kalilimutan kung sino nagpapakahirap sa buhay na to. Abat! Sa inis ko, tinalikuran ko si nanay. Nagkulong na lang ako maghapon sa kwarto. Hinayaan ko na lang na sila ng kapatid ko ang magbantay ng tindahan. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling yun. Pagod na pagod ako kahit wala pa akong ginagawang trabaho sa araw na yon. Pinilit ko na lang matulog. Baka makabawi ako sa mga puyat ko nung nagdaang gabi. Pero dinalaw lang ako ng masamang panaginip. Paggising ko, hindi ko na rin maalala ang laman ng panaginip ko. Pero natitiyak kong masama yun. Dahil butil-butil ang pawis ko at hinihingal pa ako ng magising. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Kumuha ako ng tubig. Pakiramdam ko uhaw na uhaw ako. Kulang ang isang pitsyal ng tubig na nainom ko kaya kumuha pa ulit ako. Naiiyak na ako ng mga oras na yun dahil hindi mapawi-pawi ang nararamdaman kong uhaw. Sa ganun ako napasukan ni nanay. Ayos ka lang ba, Clara? Oo, nauuhaw lang po ako. Ginigising kita kanina para kumain sana. Pero ang himbing ng tulog mo. Ilang gabi na po kasi ako hindi makatulog kaya bumawi lang ako. May bumabagabag ba sa'yo kaya hindi ka makatulog? Wala po, basta hindi lang ako dalawin ng antok sa gabi. Mamaya igagawa kita ng tsaang gubat. Mainam yon para sa hindi makatulog sa gabi. Marahan lang akong tumango kay inay at saka na ako bumalik sa kwarto ko. Hindi ko na nakita pa ang nagtatakang tingin sa akin ni inay. Pagdating sa kwarto ko, nahiga na lang ako. Pero bigla rin ako napabangon. May naaninag kasi kong itim na usok sa kisame. Makailang beses kong kinusot ang mga mata ko. Pero naroon pa rin ang itim na usok. Sa takot ko napatakbo ko palabas. Nakasalubong ko pa ang nagtatakang si inay. Oh, bakit humahangos ka palabas ng kwarto mo? Wala po, inay. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Bakit kakaiba ang kinikilos mo nitong mga nakaraang araw? Hindi ko rin po alam eh. Mabuti pa ipapatawas kita. Baka mamaya pinaglalaroan ka na ng hindi nating kauri. Huwag na po, nay. Ayos lang naman po ako eh. Hindi yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin kita sa magtatawas na si Fe. Wala akong nagawa kundi ang sumunod kay nanay. Nagbilin lang siya sa kapatid ko na siya muna ang magbantay sa tindahan.
Lumakad na rin kami pagkatapos. Pagdating namin sa bahay ni Aling Fe, agad niya akong tinawas. Kumuha siya ng mangkok na may tubig at pinatakan yun ng kandila. Habang hinihintay namin na magkaroon ng hugis ang kandila sa tubig, tinanong niya muna ako kung saan ako nagpupunta nung nakaraang araw. Sinabi ko lang na nasa bahay ako. Nang sulyapan niya ang lumabas na figura sa tubig, hindi niya matiyak kung tao ba o hindi namin kauri yun. Nagbilin lang siya sa amin na magpausok ng insenso at kamangyan sa buong paligid ng bahay. Pagka-uwi nga namin, agad yun ginawa ni Inay. Nung gabi nakatulog naman ako ng mahimbing. Kaya kinabukasan pagising ko, magaan na ang pakiramdam ko. Sakto naman na dumalaw si Ronnie sa amin. Hinarap ko na rin siya. Nung mga nakaraan kasi pinagtataguan ko siya. Nagdahilan na lang ang Inay sa kanya na masama ang pakiramdam ko. Magaling ka na ba? Oo, pinatawas nga ako ni Inay kahapon. Baka daw nabati lang ako. Ang hilig mo kasing gumawi sa likod ng bahay niyo eh. Mapuno pa naman dun. Baka mamaya may nakakursunado sa'yo. Nung huling gumawi ako doon nang sunugin ko yung mga binigay ni Aurelio sa akin. Baka nga nung araw na yun ako nabati. Hapon na kasi yun. Malamang nga. Kumusta naman ang pamamasada mo ngayon? Matumal na rin eh. Bala ko nga na pumila sa bayan. Kaso pa nagkataon bihira na tayo magkikita. Doon pa lang kasi ubos na ang oras ko. Nagkikita naman tayo tuwing linggo eh. Ang importante, kumikita ka. Oo nga. Tsaka gusto ko na rin kasing mag-ipon para sa kinabukasan natin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit? Hindi mo ba naisip na lumagay na sa tahimik? Nasa tamang edad na rin naman tayo eh. May basbas na rin naman ako sa nanay ko. Boto naman siya sa'yo kahit hindi ka pa niya nakikita. Binigla mo kasi ako eh. Tsaka ilang buwan pa lang kasi ang relasyon natin. Ano naman, ang importante nagmamahalan tayo. Tsaka sigurado na ako sa sarili ko na ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Maliban na lang kung hindi ka pa sigurado sa akin. Siyempre, sigurado na ako sa'yo. Ngayon alam ko na ang sagot mo. Lalo ko pang sisipagan ang pamamasada ko. Akala ko matibay na ang pundasyon ng relasyon namin. Hindi ko akalain na darating ang sandali na ako mismo ang susubok sa aming samahan. Nagising ako mabigat ang pakiramdam. Gabi-gabi na naman kasi akong dinadalaw ng masamang panaginip. Nung una, hindi ko pa maalala. Katagalan unti-unti nang nagiging malinaw sa akin ang lahat. Isang lalaking walang mukhang dumadalaw sa aking panaginip. Tuwing nagigising din ako, marami akong pasa sa katawan. Hindi ko naman maipaliwanag kung saan ko yun nakuha. Para maitago yun kay Inay, lagi akong nakasuot ng damit na mahaba at madalas nakapajama ko. Hindi ka ba naiinitan sa suot mong yan? Hindi po, Nay. Malamig nga po eh. Ha? Anong malamig? Tirik na tirik ang araw sasabihin mo malamig? Yun po ang pakiramdam ko. Nilalagnat ka ba? Hindi naman po. Hayaan niyo na lang po ako sa gusto kong suotin. Hindi naman ako nakikialam. Nagtataka lang kasi ako sa'yo. Hindi na lang ako umimik para hindi na humaba ang usapan namin. Wala rin kasi ako sa wisyo para makipagtalo. Pakiramdam ko, tuwing nagsasalita ako nababawasan ng lakas sa katawan ko. Naging malala ang kalagayan ko na hindi ko pinapaalam kay Inay ang tunay na nangyayari. Tuwing gabi, pakiramdam ko may tumutusok sa katawan ko ng libo-libong karayo. Pilit ko yun nilalabanan. Pero isang gabi na umatake na naman ang inaakala kong sakit, hindi ko na nakayanan ng mapasigaw. At nawalan ako ng ulirat. Nagisnan ako ni Inay na nasa sahig at walang malay. Agad niyang tinawag ang kapatid ko para magpatulong na buhatin ako sa higaan. Agad naman ako nagkamalay. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Hindi ko maintindihan. Maraming masakit sa katawan ko. Hindi ko lang malaman kung saan banda. Pinasundo ko kay Obet ang nobyo mo para maihatid tayo sa ospital. Hindi na po kailangan, Nay. Wala naman po akong sakit eh. Anong wala?
Tingnan mo nga itsura mo. Ang dami mo pang sugat sa katawan. Sinaktan mo bang sarili mo? O si Ronnie ang nananakit sa'yo? Hindi po, Nay. Hindi ko lang po alam kung saan galing ang mga ito. Hindi ko rin po kayang ipaliwanag. Kung ganon, hindi doktor ang kailangan natin. Ano po bang ibig niyong sabihin? Nabati na naman po kaya ako? Baka, malalaman natin kapag natingnan ka na ng manggagamot. Inayos ko na lang ang pagkakasandal ko sa higaan. Para kasi kung kinakapos ng paghinga, ramdam ko rin ang pagkirot ng mga sugat ko sa katawan. Iniwan ako sandali ni inay nang marinig niya ang boses ni Ronnie sa labas. Gusto ko sanang lumabas din, pero walang lakas ang mga paa ko sa paghakbang. Pakiramdam ko rin ng mga sandaling yon. May mga matang nakatingin sa akin. Tila ba binabantayan nito ang galaw ko? Nang iling ako naman ang paningin ko sa paligid, natuon ang pansin ko sa manikang nakuha ko sa labas ng bahay. Nawala lang ang atensyon ko sa manika nang biglang pumasok si Ronnie sa kwarto ko. Baka sa buong mukha niya ang labis na pag-aalala sa akin. Agad siyang lumapit at umupo sa tabi ko. Anong nararamdaman mo? Nangihina ako. Parang may humihigop ng lakas ko. Hindi ko rin may paliwanag ang mga sugat ko sa katawan. Tama nga si Aling Tinay. Hindi doktor ang kailangan mo. Sa tingin mo, hindi natin kauri ang gumawa nito sa akin? Posible. Kasi hindi yan basta nakukuha sa sakit ang mga sugat mo eh. Parang tinutusok-tusok ang balat mo hanggang magsugat. Magtatawas lang ang meron dito sa sityo namin. Walang albularyo dito. Huwag kang mag-alala. Meron ditong albularyo. Sa katunayan, magaling siyang manggagamot. May kakilala ka? Sino? Ang nanay ko. Wala nga lang siya ngayon sa bahay. Pero oras na dumating siya, papupuntahin ko siya kagad dito. Salamat ha. Natatakot na talaga ako eh. Bakit ngayon mo lang kasi sinabi sa akin na may nangyayari na pala sa'yo? Kung hindi ka pa hinimatay, hindi pa namin malalaman. Ayoko lang kasi mag-alala ang inay. Kahit man lang sana sa akin sinabi mo. Pasensya ka na talaga ha. Sa susunod, huwag ka na sana maglilihim ha. Oo. May gusto ko bang kainin? Hindi ka pero kumakain mula kanina eh. Wala akong ganang kumain eh. Pilitin mo para hindi ka manghina. Ayoko talaga. Matutulog na lang muna ako. Huwag kang aalis sa tabi ko ha. Pakiramdam ko kasi may mga matang nagmamasid sa akin eh. Oo, hindi kita iiwan. Babantayan ka namin. Mahigpit ko pang hinawakan ng kamay ni Ronnie tsaka lang ako pumikit. Dahil sa pinagsama-samang puyat, pagod at takot, hindi ko na namalayan na makakatulog ako. Si Ronnie naman dahan-dahan ang ginawang pagbitaw sa kamay ko. Tumayo pa siya tila merong hinahanap sa kabuuan ng aking kwarto. Lumabas din siya para kausapin ng nanay ko. Nakatulog na po siya. Mamaya niyo lang po siya punasan. May gusto po sana akong sabihin sa inyo eh. Ano yon, iho? Sa tingin ko po, kinukulam si Clara. Ha? Kinukulam si Clara? Oo, isa pong albularya ang nanay ko. Maraming beses na po siya ng gamot ng mga kinulam at binarang. Ang nangyayari po kay Clara, gawa ng kulam. Diyos ko po, sinong gagawa nito sa kanya? Wala namang kaaway ang anak ko. Di po kaya si Aurelio may gawa nito? Si Aurelio? Pero matagal na siyang hindi nagpaparamdam kay Clara. Baka gumaganti siya kay Clara. Kahit po kasi hindi sila nagkikita, basta alam niya po ang buong pangalan ni Clara, maaari niya po siyang ipakulam. Ang kapal naman ng mukha niya para siya pa ang gumanti sa anak ko. Masama po ang magbintang, pero siya lang po ang pumasok sa isip ko na maaaring gumawa ng ganun kay Clara eh. Wala nang ibang gagawa nun. Naalala ko pa nung pumunta siya dito, pinagbantaan niya si Clara. Huwag po kayo masyado mag-alala. Baka mapano po kayo. Naniniwala po ako na mapapagaling siya ni inay. Talaga bang albularya ang inay mo? Kaya niyang pagalingin si Clara? Oo, isa po siyang albularya.
Kaya lang po, kailangan natin maging handa. Maraming beses ko na pong nakita manggamot sa mga nakukulam si nanay. Hindi po ganun kadali. Lalo na kung walang balak yung mangkukulam na bawiin ang sakit na ipinataw niya sa biktima. Diyos ko, ang anak ko. Mabuti naman siyang anak at kapatid. Bakit sa kanya pa ito nangyari? Manalig po tayo na malalampasan natin ang pagsubok na ito. Matapang po si Clara. Alam ko po, hindi siya basta-basta susuko. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng inay, nagpaalam na rin si Ronnie na uuwi para tingnan kung dumating na ang kanyang ina. Ngunit pagdating sa kanila, wala pa rin ang kanyang ina. Tuwing Martes at Biyernes kasi nagpupunta ang kanyang ina sa isang bundok para magsagawa ng isang orasyon. Lumipas pa ang 2 oras bago dumating ang kanyang ina. Hindi pa man siya nakakapagsalita, alam na agad nito ang nilalaman ng isip niya. Matindi ang puot na nananahan sa taong kumukulam sa nobya mo. Desidido siyang makapaghiganti sa pinakamasakit na paraan. Lalaki po bang kumukulam sa kanya? Hindi. Isa siyang babae. Akala ko ang manliligaw niya, hindi pala. Ang kulam ay salitang kasing kahulugan ng manggagaway sa banal na kasulatan o Biblia. Ang salitang kulam ay may kaugnayan sa salitang kulang dahil ang mga taong may pagkukulang sa pananampalataya sa Diyos o pagkukulang sa isang tao. Ang karaniwan sa mga taong kinukulam ay may nagawang kasalanan sa isang tao. Kahit po ba hindi naman niya sinasadya na makapanakit ng kapwa niya, tatablan pa rin ang kulam? Oo, walang pinipili ang kulam basta gustong makapanakit at makapaghiganti. Nakikiusap po ako, Inay. Gamutin niyo po si Clara. Mahal na mahal ko po siya. Ay, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para labanan ang mangkukulam na yon. Kahit sobrang nag-aalala si Ronnie, gumuhit pa rin sa kanyang labi ang isang ngiti. Kinuha lang ni Aling Juana ang kanyang gamit sa panggagamot at sumama sa kanyang anak papunta sa bahay namin. Pagdating hindi agad pumasok si Aling Juana. Para bang may pumipigil sa kanya na malakas na puwersa. Nagpalingalinga pa siya hanggang mapadako ang kanyang paningin sa bintana ng kwarto ko. Isang imahe ang nakasilip doon. Nanlisik naman bigla ang mga mata ni Aling Juana at umusal ng mga salita na siya lang ang nakakaalam. Ilang sandali pa, pumasok na siya sa bahay. Ikaw pala ang ina ni Ronnie. Pasensya na't sa ganito pa tayo nagkakilala. Hindi naman mahalaga kung anong panahon tayo nagkakilala. Ang mahalaga ngayon, gumaling si Clara. Nasa silid niya si Clara. Sasamahan ko na kayo doon. May ilang buwan na siyang kinukulam pero ngayon lang lumabas sa mga palatandaan. Masyado kasi malihim ang batang to. Kahit may iniinda, ayaw pa rin magsabi. Ayaw ka lang niya na mag-alala. Matapang ang anak mo at mapagmahal sa pamilya. Pero may isang kulang sa kanya. Ang pananampalataya. Kasalanan ko, hindi ko sila tinuruan na magsimba. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kami mabuting tao. Hindi rin lahat ng pumapasok sa simbahan ay mabuting tao. Mayroong pinapasok dito ang anak mo na hindi dapat. Ang tinutukoy mo ba ang makulit niyang maliligaw? Hindi siya ang tinutukoy ko, kundi ang manikang ito. Hindi kay Clara ang manikang yan. Wala siyang manika mula pagkabata. Sunugin niyo sa labas ng bahay ang manika na ito. Agad namang tumalima si Inay sa utos ng ina ni Ronnie. Nang mapag-isa, lumapit siya sa akin. May pinahid siyang kung ano sa noo ko. Naririnig ko ang mga binubulong niya sa akin pero hindi ko maintindihan. Nagmulat ako ng mga mata at diretsyong tinignan siya sa mukha. Bahagya pa siyang ngumiti sa akin. Bumuka ang bibig ko. May gusto kong sabihin pero walang lumalabas na boses. Huwag kang mag-alala, Clara. Pagagalingin kita. Hindi ako papayag na makuha ka niya. Hindi ka niya maisasama sa impyernong kinaroroonan niya.
Naglabas ng malaking puting kandila na hindi pa nasisindihan si Aling Juana. Sinindihan niya yun nang nakaharap sa silangan. Pagkatapos naglabas din siya ng purong asin at binalatang bawang. Inukit niya sa bawang ang pangalan ko, gamit ang karayom. Inusalan din niya yun ng orasyon. Napasigaw na lang ako nang maramdaman kong parang sinisilihan sa hapdi ang mga sugat ko. Para akong bulate na nagpapaikot-ikot sa higaan ko. Si Aling Juana naman patuloy lang sa pag-usal ng orasyon. Sa labas ng silid ko, umiiyak naman si nanay. Nasa tabi niya si Obet na labis din ang pag-aalala sa akin. Magtiwala lang po kayo. Magagawa ni nanay na mapagaling si Clara. May kasalanan din ako sa nangyari kay Clara. Hindi ko siya tinuruan na maging malapit sa Diyos. Lahat ng mga anak ko. May pagkakataon pa naman po eh. Hintayin na lang po natin na gumaling si Clara. Mabuti na lang dumating ka sa buhay ni Clara. Dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa kanya. Iniisip ko nga po, nasaan na kaya si Aurelio ngayon? Sabi po kasi ni nanay, babayang kumukulam sa kanya. Kahit anong pakiusap ni Aling Juana sa taong kumukulam sa akin, matigas itong bawiin ng sakit na binigay sa akin. Makailang beses niya itong kinausap sa pamamagitan ng isip. Pero hinarangan lang nito ng itim na mahika para hindi malaman ang pagkakakilanlan niya. Ulang nagawa si Aling Juana kundi magsagawa muli ng orasyon at tatalo sa kulam. Ngunit sadyang malakas ang kalaban. Hindi niya akalaing matatalo siya nito. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanya. Napasugod naman si Ronnie. Agad niyang dinaluhan ng kanyang ina. Nay! Masyado siyang malakas. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong itim na mahika. Paano po si Clara? Huwag ka mag-alala. May inilagay ako sa kanya para hindi siya tuluyang makuha ng taong nasa likod ng pangungulam sa kanya. Nay, magpahinga muna kayo. Huwag niyong hahayaan na mamatay ang puting kandila. Ano na mangyayari kay Clara? Mag-alala, Tinay. Hindi pa tapos ang laban. Magtutuos pa kami ng mangkukulam na yon. Salamat hindi mo sinusukuan ang anak ko. Kahit ayaw ng inay na magpahinga dahil sa pamimilit ni Obet at Ronnie, pumasok na rin siya sa kwarto para matulog sandali. Naiiwan naman si Ronnie sa kwarto ko at binabantayan ako. Naramdaman kong nasa tabi ko siya, pero wala akong lakas para magsalita. Si Aling Juana naman ay lumabas ng bahay namin. Naghanap siya ng lugar na tahimik para makausap ang kumukulam sa akin. Mariin siyang pumikit at patuloy sa pagbigkas ng mga salitang Latin. Tumagal din ng ilang minuto ang pakikipagtalastasan niya sa taong kumukulam sa akin. Nang magmulat siya ng mga mata, napasapo na lang siya sa sariling dibdib at habang habol-habol ang paghinga. Ilang sandali pa bumalik na siya sa bahay namin. Alam ko na kung sinong nasa likod ng pangungulam kay Clara. Sino po, Nay? Ang nanay ng manliligaw niya. Wala siyang balak na makipagkasundo. Matindi ang galit niya kay Clara. Handa niyang ibuwis ang buhay niya, makaganti lang siya. Ang anak niya may malaking atraso kay Clara. Bakit kailangan silang gumanti? Hindi mo nauunawaan, iho. Labis ang kanyang pagdadalamhati. Wala na ang anak niya. Hindi malinaw sa akin kung anong ikinamatay niya. Patay ni si Aurelio? Isa lang ang malinaw. Si Clara ang sinisisi niya sa pagkamatay ng anak niya. Naguguluhan ako. Pagkatapos ng lahat ng ito, alamin mo ang katotohanan. Sa ngayon, kailangan ko siyang matalo para gumaling si Clara. Muling nagsagawa ng orasyon si Aling Juana. Sa pagkakataong yun, mas malakas na orasyon ang ginamit niya. Sa lakas ng puwersa, may hangin nang umiikot sa loob ng kwarto. Halos matanggal na rin ang kurtina sa pagkakakabit sa bintana. Umuugong din ng malakas na hangin sa buong kwarto. Napakapit pa si Ronnie sa aparador na nandun. Dahil pakiwari niya matatangay siya ng malakas na hangin.
Napakapit pa si Ronnie sa aparador na nandun. Dahil pakiwari niya matatangay siya ng malakas na hangin. Inabot pa ng kinabukasan ng panggagamot sa akin ni Aling Juana. Hanggang kasi ng mga oras na yun, hindi pa rin sumusunod ang ina ni Aurelio. Wala nang pagpipilian si Aling Juana, kundi ilabas ang alas niya. Isang nakakapinsalang mahika ang ginamit niya. Dahil doon, matinding lakas ang nawala sa kanya, na halos mapapugto sa kanyang paghinga. Nang makita ni Ronnie na huminto na ang kanyang ina, napatingin siya sa akin. Unti-unti na kasing nanunumbalik ang dati kong kulay mula sa pagiging maputla. Nawawala na rin ang mga sugat ko sa buong katawan. Nang magmulat ako ng mga mata, ang nakangiting si Ronnie agad ang nabungaran ko. Ronnie? Magaling ka na, Clara. Natalo ng ina yung kumukulam sa'yo. Talaga? Magaling na ako. Pinahanga mo ko, Iha. Hindi ka sumuko kahit hirap ka na. Kahit wala kang malay, nakikita ko na pilit kang lumalaban para sa buhay mo, para sa mga mahal mo sa buhay. Salamat po, Aling Juana. Utang ko sa inyo ang pangalawang buhay ko. Utang mo sa kanya ang pangalawang mong buhay, hindi sa akin. Ginawa lang niya akong instrumento para magpagaling ng mga taong nangangailangan. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat ng mga nangyari sa akin. Agad kong niyakap si Inay at si Obet. Akala ko talaga hindi ko na sila mayiyakap ng ganon. Pare-pareho kaming lumuluha ng mga oras na yon. Nagdesisyon kami ni Inay na wag nang ipaalam sa iba ko pang kapatid ang nangyari sa akin. Pagkatapos ng pangyayaring yun, pumunta kaming mag-anak sa simbahan para magpasalamat at humingi ng kapatawaran. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako mapakali. May gusto kasi akong gawin para matahimik na ako, na siya namang mariing tinututulan ng aking ina. Bakit kailangan mo pang alamin ng tungkol sa kanya? Gusto ko lang naman pong malaman ang ikinamatay niya. Hindi nga tayo sigurado kung patay na nga talaga siya. Kaya nga po gusto kong alamin. Hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala. Kaya hindi ko gusto ang gagawin mo. Kasama ko naman po si Ronnie. Hindi naman po niya ako pababayaan. Siguradong kalat na ang nangyari sa'yo. Bakit kailangan mo pang balikan? Hindi po kasi ako matatahimik eh. Intindihin mo rin sana, Clara. Kung alam mo lang yung nararamdaman ko nung nakaratay ka, halos mamatay na ako sa sobrang pag-aalala. Hindi ko na ipinilit ang gusto kong mangyari kay Inay. Pero buo na ang pasya ko na alamin ang nangyari kay Aurelio. Araw ng Linggo sinundo ako ni Ronnie. Ang paalam namin kay Inay, mamamasyal lang kami. Nang sumakay ako sa tricycle ni Ronnie, masaya pang kumuway sa amin ang Inay. Nagtanong-tanong kami sa mga dati kong katrabaho na nakakakilala kay Aurelio. Nagulat ako sa nalaman sa kanila. Nagpakamatay di umano ang lalaki dahil sa matinding kabiguan. Hiningi ko na rin ang address ni Aurelio. Ngayon alam na natin na wala na talaga si Aurelio. Sigurado ka bang gusto mo pang pumunta sa bahay nila? Gusto ko lang humingi ng kapatawaran sa nanay niya. Wala ka namang kasalanan sa kanila eh. Nagawang kitli ni Aurelio ang buhay niya nang dahil sa akin. Nandito na rin tayo kaya tapusin na natin. Okay, sige. Nakarating kami sa isang liblib na lugar na madalang na ang mga bahay. Isang alay ang nagturo sa amin kung saan makikita ang bahay ni Aurelio at ng ina nito. Isang matandang babaeng naabutan namin sa bakuran nila. Agad yung pumasok sa loob ng bahay nang makita niya kami. Natitiyak kong yun na ang ina ni Aurelio. Mula sa puso ko, kinausap ko ang matandang babae. Gusto ko lang pong humingi ng kapatawaran sa mga masasakit na salitang binitiwan ko sa anak ninyo. Pinapatawad ko na rin po kayo sa ginawa ninyo sa akin. Kalimutan na po natin na nangyari. Umalis na tayo.
Malapit ang dumilim. Nang naglalakad na kami palayo, narinig ko pa ang paglangit-ngit ng pintuan. Hindi na ako lumingon. Nung umalis kami sa lugar na yon, nawala na ang bigat sa dibdib ko. Alam ko na patawad na rin ako ng ina ni Aurelio. Makalipas ang 1 taon, ikinasal na kami ni Ronnie. 2 taon pa ang lumipas bago ako nagdalang tao. Pero nang mga panahon na yun, ay namatay rin ang aking ina. Dahil sa komplikasyon sa kanyang sakit. Sa kasalukuyan, nakatira na kami sa bayan. Meron kaming munting sari-sari store na pandagdag sa aming pang-araw-araw na gastusin. Samantalang si Ronnie, may nakuhang maayos na trabaho na malapit sa amin. Sa bawat araw na lumilipas, hindi namin nakakalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Wakas. Inay naman, bakit kayo nag-iigib niyan?